Umabot na raw sa mahigit 70,000 mga pamilya ang naapektuhan ng mga demolisyon sa Metro Manila sa loob ng Administrasyong Aquino. Ayon po yan sa tala ng Urban Poor Group na Akap Bata. Pero depensa ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development, may relocation at pangkabuhayan naman daw na ibinibigay sa mga naapektuhan ng demolisyon. May report si Maria Bulaklak Ausente. Nauwi sa marahas na demolisyon ang pagpapaalis sa mahigit 100 pamilya sa Barangay Corazon de Jesus sa San Juan nitong Enero. Pero matapos ang ilang buwan, balik sa dating lugar ang mga residente. Ang 6 na miyembro ng pamilya ni Inday Heraldo nagsisiksikan sa masikip nilang tirahan sa tabi ng pader ng parking lot ng City Hall. Kasi hindi natin timulisin. Ang hirap ng buhay. Higit sa kawalan ng maayos na tirahan, ang mga batang nakakaranas ng demolisyon, lalo na yung mga marahas na pagpapaalis sa kanilang mga tirahan, ay nakakaranas umano ng trauma. Traumang maaaring dalhin nila sa kanilang paglaki. Sa datos ng Urban Poor Group na Akap Bata, 52 kaso ng demolisyon ang kanilang naitala sa 22 komunidad sa Metro Manila pa lang. Mahigit 70,000 pamilya ang apektado dahil sa demolisyon. Ang mga nasugatan, mahigit 107 ang namatay. Lahat daw ng ito nangyari sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sagot ng gobyerno, ang mga demolisyong nangyari ay dahil may court order ng ibinaba. Meron din naman daw relocation site na ibinibigay para sa mga naaapektuhan. Doon sa dislocation nila, malaki po ang epekto nito sa kabuhayan ng mga pamilya dahil nga po originally kaya naman po sila pumunta sa Maynila para makipagsapalaran. Galing rin po yung mga probinsya dahil sa kahirapan ng buhay sa probinsya pumunta dito. Ngayon, dahil sa demolitions na dinadala sila sa mga relocation sites na walang sapat-sapat na services. Si Pangulo nagbigay nga ng pera para tingnan yung mga near city or near site na mga areas. Ibig sabihin, hindi mo nga ilalayo sa pinagkakakitaan nila o pinagkakahanap buhayan, pero kailangan may lugar para itayo yung mga, usually medium-rise building yon. Patuloy raw ang monitoring ng DSWD lalo na sa mga pamilyang apektado ng demolisyon. Mga nangyayari sa mga bata, ang amin pong ginagawa ay nagkakaroon din po ng parang stress debriefing. Pero ang pinakamahalaga kasi sa kanila ay magkaroon sila ng pagkain at bubong. So yung iba ho na pumapayag, may temporary shelter kami sa Fabella Center. Ginagawa na rin daw ng paraan ng ahensya na mapalawak ang sakop ng programang Conditional Cash Transfer para sa mga mahihirap. Ang ibig sabihin ng Modified Conditional Cash Transfer, amin pong isasali ang mga street families o street children. Bukod sa DSWD, katuwang din daw nila ang DILG at National Housing Authority para matugunan ang mga pangangailangan ng mga nire-relocate. Maria Bulaklak Ausente, GMA News.